Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? And welcome sa panibagong video ng Anak ng Inay. Yon, and syempre mga tol, for today's video is, well, papakita ko lang sa inyo mga tol yung ginawa nating bahay ng kambing. So bale, ngayon nga natapos na officially. Actually, hindi pa rin fully tapos kasi kulang pa rin tayo ng bubong. Pero siguro pag nagka-budget na lang ulit, natin ipa-extend yung bubong. Kasi medyo malaki-laki na rin ang nagagastos natin dito. And as of the moment naman, pwede na naman siyang kulungan ng ating mga alagang kambing. So hindi naman lingid sa kalaman nyo nga mga tol. Last time, naghakot nga tayo ng mga kahoy na pinatastas natin. So bali Gemelina, yung mga pamakuan na ginamit natin dito sa kulungan ng ating kambing. And madami-dami din talagang nagamit nating kahoy dito. Yung Gemelina, Coco Lumber, and yung flooring. Ang balang nangyari sa flooring mga tol is yan, Palo China. So yan, makikita nyo naman mga tol. Nung unang niisip namin na gumawa ng bahay ng kambing, bali yan lang dapat. Yung may Palo China na yan, ganyan lang dapat siya kalaki ang gagawin naming bahay ng kambing. Kaso mga tol, since mahaba na nga yung mga pamakuha natin na Gemelina, naisip namin na why not i-extend na rin nga lang. Total, nagagawa na rin lang ng bahay ng kambing. So, i-extend na natin hanggang doon sa dulo. Hanggang just ang pamakuan na yan. So, wala rin sa budget. So, kaya medyo na-extend ang bago natapos itong bahay ng kambing natin mga tol. Bali yan. So, yung unang order ko ng Palo China, okay na sana yung sa flooring. Tapos yung sa flooring kasi dapat 3 pitak lang to Nung una 3 pitak. Tapos humaba na ng humaba. Naging hanggang 5 pitak yan, pero yung dalawang pitak hindi na natin hinati para mas malaki yung pitak niya. Tapos lumuwang pa nga yung bahay ng kambing. So medyo na-extend talaga siya. So bali nung una nga mga tol, ang bala ko kami na lang nung kapatid ko tsaka ng pinsan ko yung gagawa nitong bahay ng kambing. Kasi kako may time naman ako. And akala ko madali lang. Pero yun nga, kinapos tayo sa oras. And syempre, kailangan na natin ng tulong ng mga professional pagka ganyan. So kumuha na tayo ng isang tagagawa. Para mapabilis yung paggagawa ng bahay ng kambing natin. Kasi nga, hindi naman tayo expert sa paggagawa ng bahay. Actually, nung dumating si Manong, inayos pa niya yung mga poste, nilagay sa hulog. Kasi sala-sala yung gawa namin nung una Pero, naayos naman. Actually, umorder pa ulit tayo ng Palo China para lang matapos. And okay naman. So bali yan yung structure niya na inuna ni Manong. Kasi nga, mali-mali yung ginawa natin. Hanggang sa, nagsimula na magsahig, magpader, magdingding. And, okay naman. Parang okay din tong pinapagawa nating bahay ng kambing. So, bali Palo China, yung sahig, tsaka yung dingding, yung mga pamakuan niya, Gemelina. So, Grabe, hindi ko akalain na makakapagpagawa tayo ng ganito kasi nga medyo malaki ang sukat nito. Nasa 18 feet by 10 feet. Yung kasama yung pinaka-hallway na daanan ng mga kambing, which is dati dapat wala yon. So actually ilang pahintuin to since pag minsan kulang sa materyales. Alam nyo naman, hindi naman natin mabibiglayan yung mga materyales. Nagaan ng yero, yung bubong, yung Palo China. Diba? Medyo may presyo din kahit pa paano mga tol. Actually, sa Palo China pa lang, nakatatlong batch ako ng order ng Palo China bago
natapos itong ano natin, yung bahay ng kambing. Actually, sa sobrang tagal din yan. Ayan, naglandi pa yung isa nating kambing. Pero yon mga tol, sa awa naman ng Diyos, sa ngayon, eto na siya. Tapos na. Okay na siyang kulungan ng kambing sa ngayon. Kaso nga, yung bubong dito sa may bandang harapan, siguro saka na ulit yun. Pag nagka-budget ulit, gano'n na talaga. Pag may budget, bili ulit tayo ng materyales, papabubungan lang natin yung kabila para naman talagang sulit na sulit. Actually, mga tol, kinulang pa nga tayo dito sa gamit. Yung na 2x2. So, ang nangyari dito sa harapan, yan, kung makikita nyo, yan. Kawayan. Kawayan na lang yung pinalagay natin. At least medyo nakatipid-tipid din. Kasi kung coco lumber yung ilalagay natin, ilang piraso din kasi coco lumber yan. So, sa ngayon, yan muna. Hopefully, pag nagka-budget, etong pakay na yan. Tapos, yung bubong, yung bubong sa bandang yon, hopefully mapagawa natin. And syempre siguro upuan, paggawa tayo ng upuan dyan kasi magandang tumambay dyan sa taas pagka ayan sila. So bali yan, eto tapos na naman yan, kaso kanina hindi pa masyadong kompleto, pero ngayon kompleto na yan, kompleto na yung mga pitak. Ayan, bali 3 pitak na maliit, yan. Tapos may isang pitak na medyo malapad. So bala ko yung dito sa malapad, yan lalagay yung mga iwinawalay. So hopefully, pero kung hindi man, pwedeng lagyan ulit ng divider para mas madaming inahin na may kulong. And yan, okay na. Happy na. Okay na yan. Pwede na siyang kulungan. And yun mga tol. Hopefully mapaayos pa natin at magka-budget tayo ng para sa bubong naman. So yan lang mga tol. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ingat mga tol.